malapit na to magtanim mga ka-farm. So ito lang. Dati ay mayroong ato daanan to dito mga ka-farm or dike. Padiretso dito mga ka-farm. Oh. Tingnan nyo. Hanggang doon. Pero tinanggal ko yung dike dahil kunti lang naman yung diferensya yung kanyang level. So ganito na yung kanyang makita na to style na niya ba. Parang na letter Z na to. Dito. Yan. So almost finish na to lahat mga ka-farm. Sa pangatlong daan dahil apat na daan ng mud boot. Parang may na doon sa unahan, parang may sunog na. So ganito lang gawin yung mga ka-farm ha. Dapat kailangan malinis na yung area nyo bago kayo maghanda ng pangtanim seedling. So ito yung seedling ko. 4 days na to mga ka-farm. Tingnan nyo. Or tingnan natin. Maraming mga ka-farm gas o golden apple snail or gas. So yan. Puntahan natin doon. Yun ang ginawa ko kanina yung sa dike doon sa malapit sa may nagturtle. Ito yung pangit yung resulta mga ka-farm sa ganitong klase na variety. Ayoko lang sabihin kung anong klaseng variety mga ka-farm dahil hindi naman walang sponsor dito mga ka-farm ha. Dahil hybrid to mga ka-farm. Yan. Pero itong klaseng variety maganda sa kanyang pagsisibol. Yan, mas lalo na nito mga ka-farm. Yan. Pinupunduhan ko na tubig. So balikan natin dito sa likod ko mga ka-farm. Ito lahat yung ko. Dati ay ito lang yung area ko na tinaniman ko ng hybrid. Pero ngayon ay muna to lahat. I-hybrid ko muna lahat yung kabuuang area ko mga ka-farm. Kailangan i-try ko muna na taniman lahat ng hybrid ang buong area ko. So yan, halos ito na lang mga ka-farm ang hindi pa nadaanan pangatlong daan or agi sa turtle. Yan, grabe, sobrang lalim ang putik mga ka-farm. Kaya nga dito banda dahil nasa ibabaw, parang masuplayan ng grabe, para masuplayan ng tawag dito tubig. Dito kinuha ng pangdagdag sa tubig mga ka-farm. Puntahan natin dito kasi sobrang tubig dito. Yan, ang ginawa ko kanina ay linagyan ko ng PVC. So grabe, halos hindi sa sobrang lalim mga ka-farm, parang hindi na siya makaano ba. Yan, supplyan na ng tubig dito. Ito yung ginawa ko kanina mga ka-farm. Grabe, halos hindi makita sa usok. Yan. Ito mga ka-farm ay grabe. Halos hindi makatakbo yung makagulong yung paddling sa sobrang lalim ng putik mga ka-farm. Yung paddling niya ay walang tubig na makapunta sa ilalim, ha? Oh, may butas daw sabi ng kasama ko mga ka-farm. So, ang ginawa ko dahil malalim yung tubig sa ibabaw,
syempre maraming pundo at dahil maganda yung dike ay ito muna ang ginawa ko mga ka-farm upang mabigyan to na additional na tubig upang makadaan or makagulong yung paddling. So sa ginawa ko ito kanina mga ka-farm, ito yung natapos ko na yung isa. Tapos ito yung gagawin, ito yung tatapusin ko ngayon. Pero hindi pa natapos lahat yung nasa pinakadulo. Pero ito yung malaking dike na silbing nag-hold sa tubig sa ganitong kahon. So ito na. At siyempre, at itong ginawa kong kanal dito mga ka-farm ay daanan to ng pang forever na to mga ka-farm. Kahit walang forever, dito dadaan ang tubig pag kami ay magpapahubas or mag-harvest sa tilapia. Soon, kung may pwede na harvest soon na tilapia. Kasi yung malaking dike na yan sa unahan ay yon ang aking 1,200 square meter na fish pond. So itong pinadaan ko muna dito para maging paunti-unting supply muna yung waste na tubig from fish pond. So dito siya magsusupply. Pero direkta na to dadaan doon sa exit, doon sa creek. May creek kasi sa unahan sa likod ng mga puno niyan. So napakahirap kasi patuyuin ito kung tayo ay mag-harvest na dahil sa sobrang lalim ng putik. At saka mahirapan yung harvester na duman or mag-harvest dahil hindi ito napapatuyo ng masyado. Malalim yung putik. Ito mga ka-farm is kung meron na sana seedling ng palay naka-ready na, pwede na sana to plain, i-level or isapil ba sa Visayan word is kasi malalim na yung putik mga ka-farm. Mao ni siya ang akong inspektor. Basta mga inspektor, mga dagkog tiyan. Gani. So mga ka-farm, kung napapansin nyo ay hindi hanggang dyan lang sa may gitna yung turtle, madbot yung inaararo sa dahil hindi na kaya at hindi na makatakbo doon sa unahan kasi parang medyo iwan ko anong Tagalog sa medyo halbo, swampy gamay. Yan, medyo malalim na hanggang sa hanggang sa hita na yung putik mga ka-farm. So ang gagawin niya ay kunin niya yung kanyang karabaw, tapos yung libil na tabla or lumber tawag ko sana. So yun ang hihilahin or sapil. Gagawin niya, hilahin niya yung putik papunta doon mga ka-farm upang yung tubig makapunta dito. Yan, kasi una sa lahat kapag tayo ay gagawa ng pagpatag or paglibil sa ating palayan ay kailangang gamit talaga yung tubig. Napaka-importante yung tubig mga ka-farm dahil silbi siya ang magbigay ng libelation sa ating area. Iyan ang tawag ng leveling point. Yun. Kasi kapag tayo ay nagpatag, nagplain at saka walang tubig, yung pinapaalis lang natin or yung dinadaanan ng turtles katulad nito mga ka-farm, yun lang inaalis natin yung bakas ng daanan ng turtle o madbot. Pero hindi natin perfect yung area na patag ba siya or hindi kung wala ang tubig. So kailangan talagang may tubig sa panahon ng paglibel or final leveling or pagsapil.
Yun lang mga ka-farm ha, ang gagawin nyo. Kasi bakit may 2 minutes pa tayo mga ka-farm ha? Bakit kailangan natin na i-level yung area? Sa rice farming, kailangan dapat. Pero kung corn, pwede nang hindi. Kasi sa rice farming mga ka-farm, marami tayong constraint. Una sa lahat, yung pag-control natin sa mga damo. Pangalawa, sa kuhol or yung tinatawag na golden apple snail o gas. So, kailangan natin yan makontrol through water. Kasi kung hindi level yung tubig at saka hindi patag yung area mga ka-farm, ang ano natin, madamo yung area natin. Tapos yung kuhol, hindi agad makontrol. Tsaka lalo na kung tayo ay hindi maganda yung ang tawag dyan, pag-disperse na nutrients, lalo na sa tuwing tayo ay mag-aabono. Kung kulang yun, kung pangit yung area at hindi patag mga ka-farm. So yun lang mga ka-farm. Ugmaan ako dito magkuan tumbuslot. Nay nag-awas dito, kusog. Wala nimo sampungi. Pero wala na nag-awas. Ay maanaan man na karon. Ana. So maura to mga ka-farm. Grabe nakadaot ang amo ang mag 10 years or 12 years nang dikrudong makina. So maura gyud ni siya ang ning fight sulod sa 12 ka tuig or 11 to 12 years na ba, hindi ko alam, basta ganyan na mga ka-farm. Kasi nabili to is 2012. Yan, ganyan na ang itsura mga ka-farm, 12 anyos. Kasi malalim to mga ka-farm, kasi linagyan namin ng ngipin. Nag-add kami ng ngipin ito. Sa susunod na kaping, lagyan pa namin yan ng cutter. Kasi ngipin lang yan. So ito is para talaga ito mga ka-farm. Fully finished na. Pero kailangan pa to daanan ng isang bisis. Kasi maganda talaga yung malalim ang putik. Hindi masyado malalim. Mga normal lang 4 to 5. Para sa akin maganda yun. Tapos sa Bisaya pa luno kayo ba. So ana gyud. Kung di luno siya mga ka-farm, pangit ang resulta. Magdag imong humay, magdag bunga. Di bitaw magdalag, dili magdag. Magdalag or sa English is yellowish. So dahil na yan, apektuhan yan sa during decomposition sa weeds. So yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. Bye bye.